para hindi masyadong nakapaliton, kalahati lang yung gagawin ko. Uburahin ko na itong kalahati. So, pwedeng select ko na siya. Series. Tapos trim ko yung sa gitna. Tapos, babalikan ko yung mga measurement nandito sa ating reference na drawing. Bali yung kapal nung sa chamfer na 45 degrees kanina yung ginawa natin, ay merong kapal siya na 1.5 din kagaya nung nandito sa may ibaba. Okay. Tapos, kadugtong ng 0.5 na measurement, okay, nilagay na natin kanina yung 1.5. So, ito naman ngayon yung susukatan ko. DLI ako ulit. Mula sa point yung dulo ng 45 degrees hanggang dito sa pagsisimulan uli ng panibagong chamfer. Ang sukat niya naman ngayon ay 3.94. So, offset natin by 3.94. So, sukatan uli natin yung lalagyan ng sa chamfer na naka 45 uli. So, DLI uli. Mula sa point, dalawang end point ng chamfer, ang sukat lang niya ay 1 lang. Okay, so, yun na yung gagawin natin. Dulo ng 45 degrees, 3.94, tapos offset uli by 1. Okay. So, ito yung linya nung dulo ng 45 degrees. I-offset natin siya by 3.94. Enter. Pataas. Okay. Clear lang. Enter uli. Tapos 1 mm naman. Click uli siya. Pataas. Okay. So, dahil yung mga measurement ay dito na ilagay dun sa isa, bali, i-extend ko lang siya kung saan siya dapat nakalagay. So, EX. Tapos, click ko lang itong dalawang, pwede yung isang linya na lang. Okay. Tapos, offset ako ulit by 1.5 para naman dito sa naka-angle. Tapos, EX ulit hanggang mag-intersect sila nito. Okay. Kapag nagawa na yan, trim ulit. Ililinis natin yung loob. Okay. Hanggang ito na yung matira na linya. Ngayon, yun dun sa sukat na 3.94 kanina, bali mag-45 degrees tayo ulit. Pwedeng hindi na kayo mag-command, copy nyo na lang to. Kasi 45 degrees na to kanina, so copy na lang to. Kunin nyo yung end, tapos lagay nyo dun sa intersection. Okay? So, kung mapapansin nyo, nag-intersect sila dun. So, trim ulit. So, ito yung susunod na part na ng ating drawing. Okay. Yung dun sa dulo, bali, sukatan lang natin. Nakaano din to, 45 degrees din to na angle. Okay. Dimension ko lang yung naka-angle. Bali, ito yung saka ito. Para makita ninyo na 45 degrees siya. Okay, tapos, hanggang, na to, yung sa dulo niya, ang sukat, DLI, mula sa point na to, hanggang
dito sa paglalagay ng 45 degrees ay 5.81. Okay? Tapos, yung naka 45 degrees naman ay may sukat na 1.5. Ito yun, 1.5. Okay? So, tandaan lang natin, 5.81, tapos 1.5, 45 degrees. Okay. So, maglalagay muna ako ng linya dito sa kung saan tayo natapos kanina. Naka-ortho on. So, dito ko na lang lalagay sa kabilang side. Okay. Tapos, offset ko siya by 5.81. Okay. Tapos, clear ko lang, offset ko ulit. Lagay ko ulit yung 1.5 na measurement kung yung kadugtong niya. Okay. Tapos, itong 45 degrees na to, pwedeng i-mirror ko lang siya muna. MI. Okay. Ang mirror point, ito munang pansamantalang gagamit ko mirror point. Tapos, ita-transfer ko lang ito. Okay. Move. Yung endpoint niya, ilalagay ko dito sa dulo ng 5.81. Okay? Tapos, dahil nga ito ay 1 millimeter, tapos 1.5 to. So, kung makikita nyo, hindi siya umiksakto dun sa intersection. Kaya kailangan natin siyang i-extend dun sa dulo. So, i-X tayo ulit. Tapos, click natin yung diagonal line. Then, trim tayo. Okay, so balikan natin yung sa drawing. Bali, yun na yung yung sukat niya. Pagkatapos ay, bali, dito sa linya lang na to, meron siya yung threaded na part. Pwedeng, sukatan muna natin yung pinaka-pitch nung sa paglalagay ng thread. Okay. Tapos, maggagawa tayo ng ng thread. Sukatan muna natin yung thread length. So, DLI. Mula dito hanggang dito. Okay. Yun yung merong thread. So, ang sukat niya is 5.49. Okay. Yung pitch niya, okay, kung saan siya magsisimula, pwede dito natin sukatan. No? Okay. DLI. Okay. Itong point na to, hanggang sa dito, perpendicular niya ay may sukat na 1 millimeter. Tapos yung sukat ng pitch ay mula dito na naka horizontal na sukat ay 1 din. Okay? So, pwede na natin gawan ng drawing. Cut natin siya ulit. Okay. So, ang tatandaan lang natin ay 1 yung distance bago magsimula yung ngipin. Tapos, 1 din yung pitch ng ngipin ng thread.
Tapos, yung thread length niya ay ito, 5.49. Okay. So, sisimulan ko dun sa yung thread length. So, itong line na to sa dulo, i-offset ko siya pababa ng 5.49. Enter. Okay? Tapos ito naman, clear ko lang siya. Okay? Papalitan ko ng 1 millimeter yung sukat. Kasi i-offset ko to ng 2 beses. Okay? Pag nagawa ko na yon, dito ako magagawa ng sharp V na form para dun sa thread. Since gagawin na 3D, hindi ko aalisin tong linya na to. Titira ko siya. Kasi yung sa threaded na part, gagawin ko siya separately, tapos ipang-subtract ko siya. Okay, so, pwedeng i-extend muna natin yung line hanggang sa dulo. Okay. Pagkatapos, maggagawa ako din ng line mula sa intersection na to. Basta yung dynamics, no? Lagay ko lang. Bali, sa sharp V form, 60 degrees siya. So, dahil naka-horizontal to, so 30 degrees yung ilalagay ko sa kanya. Yan. Tapos, pwede natin tong i-mirror, MI, mula dun sa point of intersection, basta naka-ortho on, para magawa yung kalahati. Okay, tapos trim. Okay, so, para magawa naman natin na paramihin siya, no? Distance muna natin to, yung opening ng naka-diagonal na line or V-shape. So, DI, enter. From end to end. Okay, 1.1547. So, pagka inarray natin siya, 1.1547. AR, select object, enter, path array, click nyo lang yung path. Okay, select path, click nyo lang to, yung line na to. Okay, tapos, I for items, tapos yung distance, 1.1547. Ito yung kaninang dini-I natin. Tapos, enter. Okay? Tapos, yung bilang, bali, 5 lang. Okay, lagay natin 5. Enter. Enter ulit para ma-tutol. Okay? Tapos, para natin to, matrim natin, explode lang natin. Click nyo, tapos letter X, enter. Tapos trim. Okay, so yan yung sa may lalagyan ng thread na part. Okay. So, kapag ginawa natin yung nito, yung pinaka 3D nito, pwede nating i-copy ito. Shift click ko lang yung nasdamay na hindi na dapat. Okay. Tapos, CO, enter, click lang natin papunta sa labas. Okay. Tapos, gagawa lang ng line, pagdurog